Medyo muna tayo sa magaganap po bukas na impeachment hearing. Ikatlong hearing po ito mga kabombo laban kay Vice President Sara Duterte at makakausap po natin ang kinatawan po ng Baguio City, si Representative Mauricio Dumugan. Siya rin po ang nagsisilbi bilang Vice Chairman ng House Justice Committee. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Representative Mauricio Dumugan, sir, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo po'y live na napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. At maraming salamat for joining us sa Bombo Network News. Una siguro sa mga ibabato ho namin katanungan sa inyo, nagkaroon na po ng dalawang magkasunod na hearing, ang House Justice Committee. Ano hong natuklasan po ng komite after ho nitong dalawang magkasunod na hearing laban kay Vice President Sara Duterte, sir? Well, yung nangyari last hearing, medyo mabigat yung mga ebidensya na pinakita ng pinisinta ng complainants. Hindi lang yung testimony ni Madriaga, Ramil Madriaga, kundi yung testimony din yung Commission on Audit na talagang ni final disallowance yung gastos ng confidential fund. So yun, and then Ramil Madriaga executed an affidavit waiving his right to bank secrecy law. So gusto sabihin, pwedeng tingnan ang committee ang mga ilang accounts na created in his name na according to him, ginagamit na dyan yung pinaglalagyan ng pira at wini-withdraw nila. So, yun yung nangyari last Tuesday. Hopefully, si Vice President Sara will present evidence that will counter yung mga pinisintang ebidensya ng complainants. Ayun naman kasi yung function lang namin sa committee is to determine yung probable cause. At yung probable cause naman is, of course, the legal standards na gagamitin namin na based on the narration of facts, yung mga dokumentong na ipresenta, may reasonable belief na an impeachment offense have been committed at possible na the respondent is guilty of the said offense. Ganun naman yan. Let us take note na yung complaint na yan was not filed by a member of Congress. It had been filed by priest, lawyers, members of the civil society. So talagang yung function lang ng committee is to fulfill its constitutional mandate to, of course, as we said, process the complaint pursuant to the Constitution and the rules of impeachment of the House. Hindi rin tama yung sinasabi ng iba na bakit pinaprioritize natin yung impeachment. Dapat gawin natin to address yung emergency crisis ngayon dahil sa gera sa Middle East. Hindi naman totoo yan. Actually, yung inuna ng Congress na pinasa is of course yung pagbigay ng emergency power to the President to sustain yung excise tax. Talagang tinutukan doon natin yung hearing with the concerned agencies, particularly the DOTR, the TFRB, the Department of Energy na yung talagang dapat ibigay sa ating mga affected constituents, the transportation, mga farmers, we should speed up giving them to minimize the impact ng itong crisis na going on. So, ganon yung talaga namang ginawa ng Congress, Bombo Genesis. Pero kahit papaano na-attend din ho ba ng lower house, yun pong nais po ninyong malaman na essential para ho dun sa pag-usad ho ng impeachment complaints kasi kung babalikan po natin, medyo limitado lamang po sa clarificatory questions yung pinayagan at hindi po pinatuloy yung mga meron pong probative value, sir. Well,
talaga namang sa total testimony ni Ramil, nandyan lahat. So, sa tingin ko naman, pwede na yan na pagbasihan to determine kung may probable cause o wala. At hindi lang yan, ulitin ko, may ibang ebidensya na ipresenta yung testimony ng Commission on Audit, yung liquidation na sinubmit ni Vice President Sara na lumilitaw parang pareho ang pumirma at yun nga yung final disallowance ng COA sa paggastos ni Vice Presidente Sara ng kanyang confidential fund. Mm, mm. Matagal din po kayong naging abogado, Representative Dumugan, ano? And may we know your comment doon ho sa pag-question ho ng iba't ibang mga grupo, mga personalidad doon ho sa credibility, ano, nitong si Madriaga. Kabilang na po yung kabuuan ng kanyang testimonya, inilahad po diyan sa komite nitong nakalipas na linggo, sir. Anybody can question his credibility on it. Kami, limited naman yung function namin, determination of probable cause lang kami. So, if ever the credibility of Madriaga can be tested in to be determined by the impeachment court during trial, kung sakali na talagang makuha ang necessary votes to file the articles of impeachment sa upper chamber, the Senate, which will be acting later on as impeachment court. Okay, Bombo Ever, with your follow-up kay Representative Dumugan. Alright, Representative Dumogan, after po nung initial appearance po ni Madriaga noong last hearing, posible pa po bang na ipatawag siya sa dalawang huling pagdinig po ng komite? Baka hindi na. Yung bank accounts lang siguro yung talagang matitingnan yan. Or unless na si Vice President Sara will ask for his presence so that will confront him. Ngunit if you will recall, during the hearing last Tuesday, no less than our chairman had put it on record na despite notice to the Vice President, wala siya to present counter evidence sa testimony ni Ramil Madriaga. So if ever man po na hindi na po haharap si Madriaga sa susunod pong hearing, ano po yung maaari pong expect po ng publiko? May ibang witnesses, I think, na at saka yung mga sinimpuy na nila ng mga gaya ng yung ibang mga dokumento na hindi pa naipresenta. Because our last hearing will be on the 29th. So yung hearing last Tuesday, itutuloy namin yan on April 22. Alright. Sa ngayon po, Representative Dumogan, kamustahin na rin po namin ginagawang preparation. Papaano po pala yung seguridad doon po sa loob ng komite? Naasan po kasi nadadalo yung malalaking personalidad like dating Senator Trillanes at iba pa pong mga resource person na posibleng magkakaiba po yung kanilang political party para maiwasan na rin po yung nangyari po noon doon sa pagdinig ng House Quad Committee na nagkakaroon po ng pikunan sa pagitan po ng mga resource persons. The committee had emphasized through the chairman's directive na maprotektahan lahat yung mga witnesses na dadalo, hindi lang on the part of the complainant, including that of the Vice President kung sakaling meron siyang papasubpuin na mga witnesses, dapat protektahan din. Pareho na i-extend natin not only to the complainant but also to the respondent what is proper to secure yung kanilang mga witnesses. Lastly na lamang po, Representative Dumogan, yun pong April 29 na itinakda po bilang last hearing, hindi na po ba ito mapapalawig pa? Kung matapos yan, I am sure whatever will be the result of the voting of the committee, that iyon yung pagbasihan ng committee to prepare the committee report.
Okay, Bombo Genesis. Okay. Last question na lang on my part, sir. Yun pong lately announcement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naaresto na raw si dating Representative Saldico. Ano pong comment ho ninyo dito bilang dati ho ninyo siyang kasamahan sa 20th Congress, sir? Mabuti at nahuli siya para he can explain his defense and mabigyan din yung Filipino people to hear ano ang masasabi niya at for him to answer for the charges that have been filed against him so that justice will take its course. Okay. Thank you so much. Maraming salamat po for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Representative Dumugan, ingat po kayo, sir. Thank you also, Genesis. God bless you and everyone. Okay. Ang kinatawan po ng Baguio City, mga kabombo, si Representative Mauricio Dumugan, ang nagsisilbi rin po bilang Vice Chair ng House Committee on Justice. Bukas po pala, para po sa mga listeners, mga viewers sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo, ihahatid muli namin sa inyo yung mga kaganapan doon po sa may Committee on Justice. Ito na po yung ikatlong pagdinig ng House Committee on Justice para po sa dalawang nalalabing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tumutok lamang po sa Bombo Radio Philippines para po sa mga karagdagang development bukas, mga kabombo.